Kahit kailan ba hindi mo ako nalimot sa ibang bansa? Araw-araw ay sa'yo lamang ako. Basilio! Crispin! Ang mga anak ko! Ang inyong amay namatay sa bilangguan. Ang Enjoy dapat na mamatay. Patay na si Ibarra! Patay na ang Enjoy iyon! Taksil! Ibarra Mendia! Samantalang kayo'y kinikilala, umiibig, may kayamanan at nabubuhay. Ginoo, ikinalulugod kong ipakilala sa inyo ang anak ng mayapa kong kaibigan na si Don Rafael. Siya, si Don Juan Crisostomo Ibarra. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, et benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Mama! Bakit ako naisilang na may kakambal na sumpa? Ipinakikiusap ko sa'yo, ako iyong kunin at dalhin sa'yo pinaroroonan kasama ang Panginoong Diyos. Oo, aking ina. Sabihin mo lang yung bukong na anak. Kasama ang mga santo at mga anghel. Mi vida ya no tiene sentido. Kapitan! Esta manualidad es tan lenta! Ay! Pasensya na po, Donya. Baka matamaan natin ng bukirin. Ano ba naman ang mamaliliit na bangkang iyon? Obstaculos in el camino! At dito pa sa ilog naliligo at naglalaba ang mga insyong yan? Perversiones del mundo! Kaya aga-aga sinisira nila ang araw ko! Mga pesteng insyo? Bakit naman sa bahaging iyan nakapwesto mga hangal mong tauhan? Dahil napakababaw roon, senyora. Ay naku, ang ilog Pasig ay masyadong paliko-liko. Dapat itong ituwid. Dahil dito, masyadong mabagal ang pag-usad ng barko. Al igual que las Filipinas! Tama, kaya dapat hanapan nila ng paraan para palilimin ang ilog Pasig. Para naman mas bumilis ang usad ng vapor at iba pang sasakyang pandagat. May isang tulay sa Puente del Caprico na hindi natapos dahil sa sinabi nilang mahina at marupok daw ito. Pero kung titignan ninyo ay buo pa rin ito hanggang ngayon. Kahit anong dumaan na lindol at bagyo, hindi pa rin ito nasisira. Wala namang magandang lawa rito sa Las Filipinas. Simpleng lunas lang ang kailangan. At hindi ko mabatid kung bakit wala pang nakaisip ito. Dapat ito simulan sa paghuhukay ng isang tuwid na kanal.
mula sa unahan ng Ilog Pasig hanggang sa labasan nito sa Lagusan ng Maynila. Ang tuwid na kanal na ito ay magsisilbing ilog at ang lupang nakuha dito ay tatambak sa luma. Hindi ka na nagsayang ng lupa, napaikli pa ang oras ng paglakbay. Napakasimple lamang. Lo siento, Senyor Simon, pero no estoy de acuerdo. Dahil masyado yatang magastos at mapaminsala ang inyong plano. Sumira kung kinakailangan. At paano naman ang mga salapi at manggagawa? Pagtrabahuin ang mga bilanggo at wag na silang bayaran. At kung kukulangin, ay ipakilos ang taong bayan. Bata't matatanda, para naman ito sa bayan, hindi ba? Subalit, Senyor Simon! Huwag na kayong tumutol, Don Custodio. Sa ganyang paraan lamang, may isa sa katuparan ang mga mahalagang proyekto ng walang kahit na anong gastos. Sa ganitong sistema rin na itayo ang mga tanyag na estruktura sa iba't ibang bansa, gaya ng piramide, lawa ng Maoris, at ang Coliseo sa Roma. Sa tingin ko ay isa itong magandang ideya. Ngunit, Senyor Simon, ang mga planong iyan ay maaaring magdulot lamang ng kaguluhan. Kaguluhan? Nagimagsik ba ang mga taga-Ehipto kahit minsan? Lumaban ba ang mga bilanggong Hudyot? Ginoo, akala ko ba'y marami kayong alam sa kasaysayan? Hindi mga taga-Ehipto, mga Hudyo ang kakarapin ninyo. At ang mga taong ito ay minsan lang naghimagsik. Nangutusan silang magbuhat ng malalaking troso para sa paggawa ng isang barko. Pero sostempio san pasado. Ang bansang ito ay hindi maghimagsik kahit utusan man ng mabigat o patawan ng mataas na buwis. Maaari silang, hindi ba't namagdit ninyo sa akin, Padre Salvi, ang bahay pagamutan sa Los Baños, kung saan naroroon ngayon ang kanyang kamahalan? Hindi ba't kayo mismo ang nagsabing na itayo ang bahay paggumutan na iyon dahil sa sapilitang pagpapagawa sa taong bayan sa pamumuno ng isang reliyoso at mando ng latigo? Maring sa gantong paraan din, itinayo ang Puente del Caprico. Ngunit nag-aklas ba ang taong bayan? Hindi! Ang napagplanuhan ay sinabi na. Kaya wag na kayong bumulong pa ng Latin, Padre Sibila. Para saan pa at nandyan kayong mga praile kung mag-aaklasang din ang mga taong bayan? Amerikanong mulato, porket malapit siya sa kamahalan kung makaasta akala mo kung sino. Desagradecido! Siya, umalis na tayo ito! Magtatatag kayo ng isang akademya na magtuturo ng wikang Kastila? Sinusiguro ko sa inyo na hindi ninyo ito may isa sa katuparan. May sa katuparan po, Senyor. Nangako sa amin si Padre Irene na reregaluhan namin ng isang putsanong kabayo na siya ay makikipagkita sa kapilang general. Ngunit paano naman ang inyong pondo at mga profesor? Ang mga mag-aaral ay mag-aambag ng salapi. Mayroon na rin kaming guro. Ang kalahati sa kanila ay Kastila at ang kalahati na may Pilipino. At ang mga gusali? Si Makaraig, ang mayamang si Makaraig. Pinahintulutan niya kaming gamitin ang isa sa kanyang bahay. Mainam naman. Sana'y kayo'y maging matagumpay. O siya, ako'y mauuna na. Ano nga ba sinabi ng tiyo mo tungkol kay Paulita? Pinangaralan niya ako tungkol sa pag-aasawa. Ngunit, ang sabi ko sa kanya ay walang katulad si Paulitang kaibig-ibig, edukada at ulila sa Maynila. Tama ka. Siya'y maganda, mayaman, matalino, at walang kapintasan. Maliban lang sa tiyo niya mapangutya. Napag-usapan lang din naman natin ang kanyang siya. Alam mo ba na nagpapatulong siya sa akin upang hanapin ang kanyang asawa? Si Doña Victorina? At nangako ka para panatili lang ang inyong kasintahan? Natural. Pero ang problema ay nagtatago ang kanyang asawa sa bahay ng aking tiyo. Yan siguro ang problema kung bakit hindi na nagpupunta ang aking tiyo sa Cubierta. Baka raw kasi magtanong-tanong si Doña Victorina tungkol kay Don Tiburcio. Kamusta, Basilio? Bakasyon niyo na ba ngayon? Buenos dias, senyor. Ang Ginoo bang ito ay iyong kababayan? Ayos lamang po, Ginoo. Ang kasama ko nga pala ay si Isagani, ang kaklase ko. Musta naman ang buhay niyo sa lalawigan? Bakit po, senyor? Hindi po ba kayo pamilyar sa lugar na ito? Paano ko malalaman kung hindi pa ako nagtutungo ron?
Nasabihan lamang ako na napakahirap ng mga tao doon at hindi sila bumibili ng alahas. Pagpaumanin niyo po, senyor. Hindi kami bumibili ng alahas dahil hindi naman namin ito kailangan. Teka. Huwag kayong maghalit, binata. Siya nga pala, halika at uminom tayo ng serbesa para sa kaunlaran ng inyong lalawigan. Maraming salamat po, senyor. Ngunit, hindi po ako umiinom ng serbesa. Mabuti ang alak sa katawan. Sabi nga ni Padre Camora, ay kakulangan ng siglang bayan nito ay buhat sa mga naninirahang umiinom ng sobrang tubig. Sabihin niyo kay Padre Camora na kapag uminom siya ng tubig sa halip na serbesa, marahil ay makikinabang ang lahat at hindi pagkakaabalahan pa ang mga sabi-sabi. Sabihin din ninyo sa kanya na ang tubig ay matamis at maaaring inumin. Pinapatay nito ang apoy at nilulunod ang serbesa. Kapag pinainitan naman, ito ay nagiging singaw. Kapag ginambalan na minsan na naging dagat na bumasak at sumira sa sanlibutan. Isang magandang sagot. Mari na nga ang tubig ay isang maging delubyo. Sandali lamang at kukunin ko ang mga serbesa. Mapusok ka ngayon. Kakaiba ang taong iyon. Makadarama ako ng kilabot. Halos takot. Parang namamukhaan po ang taong iyon. Saan kayo maging kardinal? Matalik na kaibigan ng Kapitan General. Ganun ba? Tutal ay mga alamat ang ating pinag-uusapan. Tayo ay pumasok sa lawa. Siya nga pala, Kapitan. Alam ba ninyo kung saan bahagi ng lawa namatay ang isang nagngangalang Guevara Navarra? Ibarra. Siya si Juan Crisostomo Ibarra. Saan nga ba, Kapitan? Padre Yankee de Rastros en el Agua? Ayon sa kwento, at ang bangkay niya? Kasama ng kanyang ama. Hindi ba isa rin siyang pilibustero, isang rebelde, Padre Salvi? Yan ay talagang walang kwentang libing, di ba, Padre Salvi? Lagi ko talaga napapatunayan yung mga rebelde niya lang siyang hindi nagbabayad ng maranyang libing. Itay? Itay, may dumating na pa bang sulat galing kay Basilio? Ah, eto. Ama, ano po kayong pakiramdam na magpag-aral sa Maynila katulad ni Basilio? Hayaan mo, anak. Sa susunod na ay makapagsuot ka na rin ng mahabang bestida at makapag-aral sa Maynila tulad ng ibang kababaihan. Talaga po? Sige po. Babasahin ko muna itong sulat ni Basilio. Oh, anak, anong problema? Ang mga praile, ama, nais nila akong pagbayari ng 50 piso taon-taon na imbis na 30 piso na sang napagkasunduan. Higit na lalaki ang magagastos mo kung lalaban ka sa hinaharap nilang kaso. Bayaran mo na lang ang hiningi nilang renta. Ngunit, ama, sila ay umaabuso na. Makinig ka! Ipagpalagay mo na lang na ang iyang salapi ay nahulog sa tubig at sinakmal ito ng malaking baya at ang kanyang mga kamag-anak ay sumama sa kanya. Hindi ako magbabayad ng kahit 1 sentimo at isusuko ko lamang ang lupain ito sa sinumang magbilig ng sarili niyang dugo rito. Buhay ko ang puhunan dito, ama, kaya dapat buhay din ang ibayad sa akin. Anak, maghunas dili ka.
Yan ang wag na wag mong gagawin. Tandaan mo na ang sino mang nananalo sa korte ay naiiwang hubad. Pinanganak tayong walang saplot sa katawan, Ama. At kapag tayo namatay, babalik tayo sa pagiging abo. Celestoro, mabuti namat narito ka. Magandang araw, Padre. Anong maaari kong paglingkod sa inyo? Kailangan mo na magbayad ng buwis. 200 piso. Sinasabi mo bang magbabayad ako ng renta sa sarili kong lupa? Sapagkat nagkamali kayo ng pagbayad ng buwis sa nakaraang 13 taon. Ngunit, nililimusan ko ang mga pulubi upang maiwasan ang kanilang pamimiwisyo at ngayong ayaw kong magbayad. Abay, mapipilit ba nila ako? Ito'y naiiba dahil sa iyong pagpapabaya. Ibig sabihin lamang nito'y wala kang karapatan sa iyong lupa. Akin lang itong lupa. Hindi sa korporasyon. Lalaban ako! Itay! Ayos ka nung Itay? Itay! Huliin niyo ang lalaking iyan at gawing kawal. ₱500 ang hinihingi ng aming pinuno kung hindi mamamatay ang iyong kapatid. Senyor, may tutulong po ba ako sa inyo, senyor? Paumanhin na po, senyor, kung kayo natakot ko. Natuwa lamang po ako dahil muli tayo nagkita. 13 taon na rin po nakalipas noong nagkita tayo sa lugar na ito. At sino ba ako sa akala mo? Kayo po, Ginoo, na mula sa aming kamusmusan ay aming iginalang ng aking namatay na ina at kapatid. Kayo po, senyor, kayo po ang inakalang ng tao maliban sa akin ay patay na. Ikaw ang nakahawak sa aking lihim na pagkatao. Isang lihim na maaaring mong ikapahamak. Isang lihim na hindi maaaring malamang na kahit na sino, lalong-lalo na ang aking mga kaaway. Sa iyong lama, maaari kang masawi sa aking kamay. Ano po ba ang balak ninyo, senyor? Totoong naparito ko 13 taon na ang nakaraan upang dakilain ang nag-iisa kong kaibigan na inilaan ang kanyang buhay upang ipaglaban ang mga Pilipino laban sa mapang-api. At ngayon, ako'y nagbalik upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. At hindi ko lubisang maisip na ang lasong naiwan ay lubusan na kumalat sa lipunan. 13 taon ko na itong pinaplano. Naglagalag ako ng salapi at alahas upang matupad ito. Nais kong ipabagsak muli ang pamahalaan at padaliin ang pagkasira nito kahit na maraming dugo ang matapon. Hindi po ba ito masusolusyonan sa payapang paraan? Kabataan. Nais niyong lumaganap ang wikang Kastila. Ano bang hinahangad ninyo? Pag naturuan ng lahat ng wikang Kastila ay magkakaroon ng pagkakaintindihan at mapapalapit ang mga pulo sa pamahalaan. Isang pagkakamali. Kailanman hindi magiging isang wikang pambansa. Aanhin natin ang wikang ito. Itatago lamang ng huwad na wikang ito ang mga pagkatao at ang ating mga karapatan. Mali ang inyong iniisip, senyor. At ano? Anong mapapala mo kung ikaw ang makakapagtapos? Makikita mo ba na malaya ang iyong bayan? Basilio, ano na lang ang iisipin ng iyong ina at kapatid? Pero ano bang gusto mong gawin ko? Isa lamang akong hamak na estudyante. Walang-wala sa buhay. Hindi ko naman pwedeng hukayin ang aking ina at iharap sa hukuman at magbinta kung sino-sinong Kastila. Ngayon, nalaman mo ang isang lihim na kung mabubunyag ay ikakasawi ko. Nasa kamay mo ang buong buhay ko, Basilio. Tayo ay nabibilang sa mga taong uhaw sa katwiran. Tulungan mo akong pabagsakin ang pamahalaan. Sa araw na magbago ang iyong isip, hanapin mo ang aking bahay sa eskolta. Doon ay paglilingkuran kita ng buong puso. Hihintayin kita. Pag-iisipan ko, Ginoong Senyor. Kaunting tiis na lang.
ang himala ng mahal na birhen. Wala. Tuluyan na nga talagang nagiging malupit ang kapalaran para sa akin. Ang himala ng birhen na tangi kong pag-asa upang makaligtas sa napipinto kong pagiging katulong ay nawala na. Malapit na akong umalis, kaya dapat na akong maghanda. Dapat ko na rin siguro kalimutan si Basilio, sapagkat ang isang taong may mataas sa pinag-aralan na tulad niya ay malabo na tuparin ang pangakong kasal sa isang babaeng katulad niya. Paalam, Basilio. Pagbalik ni Ama, sabihin ninyong pumasok na ako sa kolehiyo sa wakas. Ang Panginoon ko ay marunong magkastila. At ito na rin ang pinakamurang kolehiyo na mapapasukan ko. Apo, ingatan mo ang sarili mo. At palagi mong tatandaan na mahal kita. Paalam, Ingkong. Maligayang Pasko, Selo! Ayos ka lang ba? Ano nangyari sa'yo? Ay, napipi na! Hindi ba siyang mag-aalahas sa si Simon? Mahal na Ginoo, Ano pong paglilingkod po sa inyo, Ginoo? kung inyo po sanang pahihintulutan ay nais kong magpalipas ng ilang araw dito sa inyong tahanan. Para kasi sa akin ay ito ang pinakakomportable at isang magandang lugar para sa ating pakikipagkalakalan. Sa pong karangalan na makasama isang tulad ninyo. Kahit sa panandaliang panahon lamang dito sa aming abang tahanan. Maaari po kayong manatili dito hanggang sa gusto ninyo. Diyos ko, Sus Mariosep, ang babaeng iyon, hindi man lang alam ang tamang paraan ng pagdarasal. 50 ulit ko na siyang pinagbasa ng akda ni Tandang Bayo Makunat, subalit tila walang naiwan sa kanyang ulo na tila salaan. Ay, sa palagay ko'y, ibinigay siya sa akin ng Panginoon upang hamakin ako sa paglalapit ng dalaga sa kanya. Sino? Sino ba ang iyong tinutukoy, aking kapanalig? Sino pa? E di ang kaawa-awang si Huli. Pagkaganda-ganda na bigla na lamang inilabas sa kabuti na itinanim ng tikbalang. Dapat siyang kaawaan. Mga minamahal kong Ginoo at Ginang, natitiyak kong hindi nyo maiibigan ang tubog lang sa ginto o pilak o mga huwad na bato. Kayo, natitiyak ko ay brilyante ang gusto. Tama kayo, Ginoo. Brilyante. Matatandang brilyante. Mga antigong bato. Alam na ninyo ang ibig sabihin. Babayaran ni Ama dahil mahilig siya sa antigo.
Handang magbayad ang aking ama ng hindi higit sa 3,000 piso para sa mga alas na aming bibilhin. Huwag kang magpalit ang gusto mong mga iyan. Baka tayo mahalan. Nagkataon namang marami akong alas dito na antigo. May kwintas ako rito na dati ay pag-aari ni Cleopatra. Natagpuan ito sa mga piramide. Ang singsing na ito ay dating pag-aari ni Maria Antoinette. Subalit sa museo ko lamang maaaring ipagbili ito, mga minamahal kong nagkapagtangkilik. Nais kong bumili ng singsing na napalalamutian ng mga diamante. Ito'y aking iaalay sa Birhen ng Antipolo pati ng aking panata. Tignan mo ang isang ito. Ipagbibili ko ito sa iyo ng halagang 3,000 piso. Diyos ko! Napakamahal naman ang singsing na iyan! Kayo, Ginoo, wala pa kayong pagbibili? Ang lahat ng hiyas ng aking anak na babae ay naipagbili na at wala nang mahalagang natira pa. Ang relikaryo ni Maria Clara. Ang relikaryo iyon ay may diamante at esmeralda. Lagi pa itong sinusuot ng kaibigan ko noon bago pa siya pala. Gusto ko ang disenyo. Magkano mo ba ipagbibili? Ipagbibili mo ba ito ng 500 piso? O nais mong ipagpalit ng ibang hiyas? Pumili ka. 500 piso? 500 piso. Kung ako sa'yo, itatabi ko na lamang ang relikaryo. Ang mga nakakakita kay Maria Clara sa kumbento ay nagsasabing siya'y napakapayat at halos hindi nagsasalita. Naniniwala silang mamamatay siyang isang santa. Mataas ang pagtingin sa kanya ni Padre Salvi. Maaari iyon ang dahilan kung bakit mas pinili na lamang ni Huli ang magpakaalila kaysa sa ipagbili ang relikaryo. Kung tutulutan ninyo, punta ako sa bayan, tanungin ko ang aking anak. Makababalik ako bago bumalik. Ginoo, patawarin mo ako. Kinuha ko ang iyong pag-aari. Gayong ikaw ang aking panauhin. Asan ang aking revolver? Kapalit ng aking kinuha ay narito ang relikaryo na alam kong naibigan ninyo. Kailangan ko ang sandata. Lumisan ako upang sumama na sa mga tulisan. Pinapayuhan ko kayong wag nang magpatuloy. Dahil kapag bumagsak kayo sa aming mga kamay ay hindi ko na kayo aariing panauhin. At malaki ang hingin naming kapalit. Telesforo Juan de Dios. Sa wakas, mayroon na akong tauhan. May katigasan, ngunit lalong magaling. Hindi siya magtataksil sa kanyang sinabi. Talagang napakabait sa atin ng tadhana. Sinaswerte nga naman. Oh Jesus, taig ko pang ginakawan. Kala niyo natin namumulot ako ng pera. Gusto ba ninyong palitan si Padre Camora, Ginoong Simon? Magagamit mo ang iyong brilyante bilang pantaya. Hindi ako tumututo. At ano naman ang inyong tataya? Ano nga ba? Ang Kapitan General ang makagagawa ng kahit na anong naisip. Ngunit, kaming mga praile, ang itataya ninyo ay kawang-gawa, mga dalangin at kabaitan. Alam ninyong ang kabaitang taglay ng bawat isay, hindi katulad ng mga brilyanteng ipinaglilipat-lipat ng kamay. Ipinagbibili na sa iba, pinagbibili pa sa isa. Gawin nating mas mainam ang larong ito. Sa halip na magbayad ng kwalta, ay sasabihin na lamang nalilimutin ng 5 araw ang karalitaan, ang kababaang loob, ang pagkamansunurin, ang kalinisang ugali, ang pagkamahabagin, at iba pa. Malit na bagay laban sa aking brilyante. At ito naman ang ibabayad nito sa akin ay isang bale sa 5 araw na pagkabilanggo. O 5 buwan. O isang utos ng pagpapatapon na walang nakatalang pangalan.
o isang utos sa Guardia Sibil na barilin sa daan ang taong parurusahan, samantalang ito'y ipaghahatid-hatiran. Iconqueceras bendecido. Muchos, ang nais ko'y lipulin ang lahat ng may masasamang budhi. Mapangahas na hiling, bukod sa paglaktaw sa ating kapangyarihan. Ang kahiling ay kahinahinala. Isang anyo ng paghihimagsik, pag-aalsa. Ang kahiling ay pinamumunuhan ng mga binatang naghangad ng pagbabago at kayabangan. Ang isa sa kanila ay nagangalang Isagani, pamangkin ng paring Indio, si Padre Florentino. Siya ay isang mag-aaral ko at ako'y nasisihan sa kanya. Madali kang masiyahan. Muntik na kami magkaalitan sa bapor. Masyado ang pagpapahalaga sa sarili. Itinulak ko siya at itinulak din ako. Que falta de respeto. May isa pang makaraigin o makaraig. Makaraig. Isang kaibig-ibig na mag-aaral. Siya ang sinasabi ko sa inyo. Iyan ay napakayaman. Ang kondesa ng Meladya ang nagre-rekomenda sa kanya sa pinakamataas na luklukan. Meron pang nagngangalang Basilio, estudyante sa medisina. Wala akong masasabi kay Basilio. Hindi ko mawari ko anong kanyang ibig o iniisip. Sayang at wala si Padre Salvi upang magbalita sa atin kung saan ang pinagmulan. Narinig ko nung siya'y bata pa, siya'y napasama sa isang pangyayari sa Guardia Civil. At ang ama niya'y namatay sa isang... Hindi ko mawari kung anong pangyayari. Eso es todo. Itala ninyo ang pangalang iyan. Ngunit, General, ang kahilingan nila'y makatwiran at wala tayong karapatang wagdingin dahil lamang sa sabi-sabi. Palagay ko'y dapat itong sang-ayon ng pamahalaan upang ipamalas ang ating pagtitiwala sa kanya at bilang katibayan na rin ang pagiging matatag. Aking General, naririto ang anak ni Cabezang Tales at nagmamakaawang palayain na ang kanyang ingkong sa halip ng kanyang ama. Hindi ba pwedeng mananghali ng tahimik? Ikatlong araw na ito ng kanyang pagtungo rito. Pobre Chica. Siya, pasulatin ang kalihim ng isang utos sa Teniente Guardia Civil upang palayain ang matanda. Hindi na nilang masasabi, hindi ako mapagpatawad at maawain. Mga ginigiliw kong panauhin. Maraming salamat sa inyong paggalok sa munting salo-salo na ako ihinaos. Naway masiyahan kayo ngayong gabi. Siya nga pala, naghanda ng hapunan. Ayaw na magsalo-salo. Oh, Senyor. Andito na pala kayo. Halina tayo hapunan. Maraming salamat sa inyo. Ngunit, ako'y nagapunan na. Ganun ba? Halika't inuman na lamang tayo. Naibigan ba niya ang mga porselas? Naku! Ginoong Simon! Aking lugi, aking hugog! Ano? Nalugi kayo at bumagsak, Quiroga? Ganoon pala'y kairaming bote ng tsampan at mga panauhin. Hindi mo alam aking lugi. Ang totoo niyan, senyor, hindi talaga para sa aking asawa ang porselas. Para ito sa babaeng kaibigan ng opisyal na mataas tungkulin. Kailangan ko tulong niya para tumubo ng 6,000 piso sa isang kalakal. Pinapili ko siya sa 3 pulseras. At anong nangyari? Naku, nagulat ako piliin niya 3 pulseras at sabay tago. Senyor, ako'y nalugi. Hay! Ganito na lang. Kapag may pumunta dito upang mangutang, ituro niyo sa akin. Ililigtas ko kayo sa mga mangungutang. Naku, maraming salamat, senyor. Asahan niyo aking tulong. Kailangan ko pa naman ng salapi. Akala ko ay mababayaran na ninyo ako. Ayaw ko lamang na malugi sa iyong negosyo. Kaya gagawin ko na lang na 7,000 piso. Ang utang mo sa akin 9,000 piso. Kung papayag kang ipatago sa iyong bodega ang inangkat kong baril,
Huwag kayong mabahala. Hindi ko kayo ipapahamak. Ilalagay ang mga baril na ito sa iba't ibang bahay sa panapanahon. Pagkatapos ito ay magkakaroon sila ng pagsisiyasat at lahat sila ay makukulong. Magkakapera tayo sa paglalabas sa kanila. Naiintindihan mo ba? Ngunit Senyor Simon, hindi ba magpanganib binabalak mo? Kung ayaw mo naman, sa iba na lang ko hihingi ng tulong. Ngunit, kailangan ko ang 9,000 piso. Ay sige, pumapayag na ako Buti naman, salamat sa iyong kooperasyon. Halika't na tayo'y pumunta sa itaas. Bueno, lahat ay maupo na at handalin niyo ang inyong mga tanong. Makikita niyong lahat sa salamin lamang, tawang kadayakan. Mga binibini at ginoo, minsan sa pagbisita ko sa piramide ni Khufu, panahon ng ika-4 na lipi ay natagpuan ko ang kahong ito na maaari ninyong suriin. Amoy patay. Amoy ika-4 na pong siglo. Amoy simbahan. Hindi ko malaman ang aking gagawin noon. Sinuri ko ang papel na may 2 salitang nakasulat na hindi ko malaman ang kahulugan. Hindi ko pa natatapos sabihin ang unang salitang aking nabasa nang naramdaman kong nahulog ang kahon mula sa aking mga kamay na parang itinulak ng malakas na puwersa. Napunta sa sahig at nagpawala ng aking lakas upang damputin. Nabigla ako at nahintakutan nang buksan ko ang kahong ito at natagpuan ang ulong nakatitig sa akin. Natakot ako at hindi ko malaman ang aking gagawin. At hindi pa nagtatagal kong bigkasin ang pangalawang salita sa papel ay sumara ang kahon at nawala ang ulo. At sa lugar na ito ay natagpuan ang mga abong ito. Napag-alaman ko rin ang 2 makapangyarihang salitang ito ng kalikasan ang buhay at kamatayan. Mga binibini at kaginoohan, sa isang salita lamang ay mabibigyan ko ng buhay ang mga abong ito ng taong makapagsasabi sa akin ng nakaraan, ng kasalukuyan at ng hinaharap. Espinhe! Sabihin mo kung sino ka! Ako si Imutis, ipinanganak sa panahon ni Amasis, at namatay ng panahon ang nakasasakop ay ang mga taga-Persya. Nang matapos ang aking pag-aaral at mahabang paglalakbay sa Gresya, Assyria at Persya, ako'y umuwi sa aking bayan upang manalangin. What ka? Ano nangyari sa Gresya? May sakit ka ba? Sa lolo! Sige! Padre! Gumising na, Padre! Ito ako ng tulong! Padre! Padre! Siguro ay dahil sa init. Yan ay dahil sa amoy patay rito. Mamamatay tao! Mapanirang puri! Nagpapanabana ng praile! Pinagbibintangan kitang mamamatay tao! Mamamatay tao! Basilio, kamusta ang may sakit? Bahagya ang tibok ng puso. Mahinang-mahina ang pulso. Nawala na rin siya ng gana sa pagkain. Nagpapawisan siyang mabuti sa madaling araw. Nalamak na bilason sa kanyang katawan. Bukas o makalawa ay maaari siyang mamatay na parang tinamaan ng lintik. Isang munting dahilan, isang walang kabuluhang bagay, at isang sulak na kalooban na maaring makamatay sa kanya. Tulad ng Pilipinas! Ang lalo pang nakakapanghina sa kanya ay ang mga bangungot at mga takot. Katulad ng pamahalaan! Basilio, makinig ka sana ng mabuti. Malaga ang bawat sandali. Nakita kong hindi mo binubuksan ang mga aklat na ipinadala ko sa iyo. Wala kang malasakit sa iyong bayan. Wala nang kabuluhan. Sa loob ng 1 oras, magsimula ng himagsikan sa isang hudyat ko. Bukas ay wala nang pag-aaral. Wala nang universidad. Wala nang ibang magkita, kundi ang labanan at patayan. Inihanda ko na ang lahat at natitiyak ko ang aking tagumpay. Pag kami nagtagumpay, ang lahat ng hindi tumulong sa amin, bagamat may kayang dumamay, ay tuturing namin kaaway. Basilio, naparito ako upang ihandog sa iyo ang 2 bagay. Ang iyong kamatayan o ang iyong hinaharap. Sa panig ng umaapi o sa panig ng iyong bayan. Sa panig ng umaapi, sa panig ng iyong bayan, magpasya ka. Wala nang panahon.
Naparito ako upang iligtas ka dahil sa mga alaalang bumibigkas sa atin. Magpasya ka. At ano? Ano ang kailangan kong gawin? Madali, sapagkat ako ang namumuno sa buong kilusan. Hindi ko maharap ang isang labanan. Kailangan ako sa lahat. Mamumunuan mo ang isang pangkat. At habang nakatuon ang kaguluhan sa iba't ibang pook sa syudad, buksan mo ng sapilitan ang pinto ng kumbento ng Santa Clara. At kunin mo ang isang tao maliban sa iyo, sa akin, at kay Kapitan Tiago ay walang nakakakilala. Hindi malalagay sa panganib ang buhay mo. Si Maria Clara? Oo, si Maria Clara. Ibig ko siyang iligtas. Iniibig kong mabuhay upang mailigtas siya. Bumalik ako. Ninasa ko ang isang himagsikan sapagkat tanging himagsikan ang makapagbubukas sa akin ng pinto ng mga kumbento. Nahuli na kayo! At bakit? Tayo na si Maria Clara. Patay na! Kaninang iika-anim na hapon. Ngayon ay maaaring Sinungalingan! Hindi maaaring magkatotoo yan! Boy, si Maria Clara! Natutuwag ka lang! Kaya mo sinasabi yan! Hindi siya patay! At ngayong gabi, iniligtas ko siya! O bukas, ikaw ang mamamatay! May ilang araw na siyang may sakit at pumunta ako sa kumbento para makabilita. Ito, ang liham ni Padre Salvi na dala ni Padre Irene. Magdamag nung umiiyak si Kapitan Tiago. Hinagkan siya ng larawan ng anak at humingi ng ang tawag dito. Dahil dito, umabis ang pagkikihit niya ng abyan. Kaninang hapon, tinugtog ang agunyas para sa kanya. Patay. Patay na. Namatay nang hindi ko malamang nakikita. Namatay nang hindi lalalamang nabubuhay ako para sa kanya. Namatay nang nagdurusa. Na namatay raw si Kapitan Tiago? Totoo ba yan? Siyang tunay. Ay, sumalangit na nga! Nakakagulat naman ang balitang iyan. At alam niya rin ba, may nadakip daw na 3 estudyante ng medisina. Si Basilio ang isa sa mga estudyante. Pwede mo ba kung bakit siya nadakip? Napagkamalan ata siyang filibustero. Nakakakilabot naman yan! Maaari silang ipatapon at patayin! Noong nakaraang Enero nga rin, ay may 3 paring martir na binitay sa Cavite. Napag-usapan naman na natin si Basilio. Kamusta naman ang kanyang nobya si Huli? Hindi nga ako nagkamali sa pagpapalaya sa kanya sa buhay ko. Ayoko maging kaaway ng mga praile. Kung kaya't, pinilit ko siya maghanap ng salaping ipambabayad niya sa kanyang utang sa akin. Salamat, Padre Camora. Buenos dias, Padre Camora. Buenos dias, Hermana Bali. Ano yung mapaghiling ko sa inyo? Sino itong magandang bilad na sa aking harapan? Ang kasama ko ay si Juliana, ang dating katulong ni Hermana Pelcha. Nais niyang humingi ng tulong sa inyo. Kahit na ano para sa magandang bilad na katulad niya. O siya, maiwan ko na muna kayong dalawa na makapag-usap kayo ng masinsinan. Hermana Bali. Magandang umaga, Padre. Pobre senyor, Benatni. Pasensya na po sa abala. Ngunit kailangan ko pa ng kaagahang tulong, Padre. K.S. Iha, anong aking itutulong? Nakulong po ang aking nobyo, si Basilio. At kailangan ko po siyang ilabas. Napagbintangan lamang po siya. Padre, desperado na po talaga ako sa tulong ninyo.
Magmamakaawa po ako sa inyo. Abay, maaari kitang tulungan. Susulatan ko ang Alvarez at bukas pagsikat ng araw, makalaya na si Basilio. Salamat po, Padre. Ano para sa akin, pobre anghel. Sumunod ka lamang sa akin at natutupad ang iyong kahilingan. Padre. Huwag po, Padre! Huwag po, Padre! Hindi nakarapat-dapat na mabuhay ang isang madaming babae katulad ko! Huli! Tuna! Tuna! Huli! Tuna! Huli! Huli! Itay, may dumating na po bang sulat galing kay Basilio? Ama, ano po kayang pakiramdam ng pag-aral sa Maynila katulad ni Basilio? Pagbalik ni Ama, sabihin ninyong pumasok na ako sa kolehiyo sa Matas. Ang Panginoon ko ay marunong magkastila. At ito na rin ang pinakamurang kolehiyo na mapapasukan ko. Paalam, Basilio. Ginoong Simon? Ginoong Simon! Basilio, anong sadya mo rito? Tumuloy ka! Ginoong Simon, ako po'y naging masamang anak. Masama rin kapatid. Nalimot ko ang pagkakapatay sa aking kapatid at paghihirap na dinanas ng aking sariling ina. At pinarusahan na rin ako ng Diyos. Ngayon ay wala nang nalalabi, kundi ang hangadagantihan ng sama sa sama, ng krimen sa krimen, ng karahasan sa karahasan. Wala na akong ibang nararamdaman, kundi galit at paghiganti. Sasama na ako sa inyo, Ginoong Simon. Nitroglycerina? Teka, dinamita ba iyan? Oo, nitroglycerina. Ngunit ito ay hindi basta dinamita lang. Ito ang mga luhang naipon, mga sinisikil na poot, kawalang katarungan, at mga pang-aapi. Ito ang huling matuwid ng mga mahihina. Lakas laban sa lakas, dahas laban sa dahas. Ngayong gabi, maririnig sa buong Pilipinas ang pagsabog na sa wakas ay sisira sa bulok na balangkas na pinadali ko ang kasamaan. Mapapurusahan ang mga makasalanan na matagal nang nagtatago sa katotohanan. Ano ang ibig ninyong sabihin, Senyor? Sa ikalawa, ay kakasal ang anak ni Don Pelaez. Magkakaroon ng pista kinagabihan. Ang lamparang ito ang magbibigay liwanag, ngunit pansamantala lang. Sa oras na ayusin ang mitsa, sasabog ang bomba. Kung gayon, hindi nyo na kinakailangan ang tulong ko, Senyor. Hindi. Ikaw ay may ibang tungkuling gagampanan. Ikaw ang mamumuno sa iba. Dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga. Dahil doon nakaimbak ang mga baril at pulbura. Ang pagsabog ay magiging hudyat upang sila ay magtipon-tipon at sumugod. Ang mga mestizo, Indio, Intsik, Kastila, lahat sila masasawi. Kaya mag-ingat ka, Basilio. Mag-ingat din kayo, Ginoong Simon. Isagani. Maulita,
Bakit ka naririto? Hindi ba't galit sa inyo mga gwardiya sibil? Baka nadakip ka at matulog kay Basilio. Muwi ka na. Kahit sandaling panahon lamang, aking buhay, sadyang masalimuot ang mga araw na kalipas. Marahil ay mas magiging masalimuot ang mga susunod na araw sa gani. Anong ibig mong sabihin, Paulita? Kailangan kong sundin ang aking tiyo. Uuwi na kami sa Maynila. Nais niya ako maipakasal sa iba. Susundin mo ang iyong tiya? Kahit alam mong ikakawasak natin iyon? Yun ang dapat kong maging buhay, Isagani. Ngunit aking buhay. Ayoko matulad sa ibang babae. Ayoko matulad sa pinag-uusapan nila si Maria Clara. Kung sinunod lamang niya ang kanyang ama at ninong, hindi sana'y buhay pa siya ngayon. May mga anak at namumuhay na mariwasa sa San Diego. Yun ang aking buhay, Isagani. Yun ang aking buhay sa pulbata pa ako. Isang buhay na pahihapa at walang gulo. Puno ng nakakabulag na karangyaan? Ngunit sa buhay na tinatahak mo, hindi ko matatama sa iyon. Paalam at patawad. Buhay ko. Mabuhay ang bagong kasal! Muy bonito lang para. Sobra-sobra na ang pagpapaunlak ng senyor sa kanyang bagong casa. At ngayon, mayroon pa siyang dagdag na regalo. Napakaswerte talaga ng bagong kasal sa kanilang padrino. Si es verdad. Ngunit, saan nga ba ang Kardinal Moreno? Nasilayan mo na ba ang regalo namin ni Sinang para sa bagong kasal? Brillante la fulgente resplandeciente Capitan Basilio. Muchas gracias. Buenas noches, Capitan General. Tingnan mo ang lamparang ito. Hindi ba mapakaganda? Teka, namatay ang sindi. Madali lamang yan. Mane Tesel Fares, Juan Crisostomo Ibarra. Juan Crisostomo Ibarra? Kung malchiste, may labda ng isang pangalan ng isang Filibustero na 10 taon nang patay! Bagay magdudulot ng isang malaking problema! Ano nangyari sa inyo, Padre Salvi? Ito nga ang sulat kamay ni Ibarra! Magpatuloy ba yung mga Ginoo? Huwag natin bigyan malaga ang bilong ito. Sa aking palagay, ang Mane Tesel Fares ay hindi nangahulugang tayo ipapatayin ngayong gabi! Ilayan ng mitsa! Pronto! Magnanakaw! Hindi na magnanakaw! Ginoong Simon! Ginoong Simon! Ayos lang po ba kayo? Kaunti po. Ngunit hindi ito magtatagal. Diyos ko! Ginoong Simon! Ano tong ininom ninyo? Huli na ang lahat. Wala nang lunas. Uminawan kayo. Ang nagawa na ay nagawa na. Hindi ako mahulog ng buhay sa kahit kanino man. Huli na ang lahat. Makinig kayo. Malapit nang gumabi at hindi dapat mag-aksaya pa ng panahon. Kailangang malaman ninyo ang aking lihim. Mahalagang makilala ninyo ang aking buong pagkatao. May tumatapalunas pa dito, Ginoong Simon. Meron ng opormina and tirchloroforma. Huwag na, Padre Florentino. Patawarin ka ng Diyos, Ginoong Simon. Batid niyang tayong lahat ay maaaring malinlang. Nakikita natin ang walang hanggang awa niya. Isa-isa niyang binabago ang iyong mga balak, kahit na ang pinakamabuti. Una ang pagkamatay ni Maria Clara dahil sa kawalang ingat at pagkatapos sa isang paraang mahiwaga. Sundin natin ang kanyang kalooban at pasalamatan natin siya. Nais kang magpakundusal, Padre Florentino.
Ayokong mamatay ng may kasampahan. Ngayong alas 8 na gabi, ay pupunta sila rito upang dakpil ako. Buhay man o patay. Makikinig ako. Upang magiganti, bayarin ang mga kasalanan dito sa ating bayan. Masawi ang aking ama na wala ang aking kapangyarihan nang ibigin ko si Maria Clara. Sa tulong ng mga kayamanang ginaon ko sa gubat, ako'y nakapunta sa ibang bansa at doon ay sumikap, nangangalakal upang sa aking pagbalik ay kapangyarihan akong taglay at hindi lamang ay palit ng ngalan. Ako, si Juan Crisostomo Ibarra, at ako'y nagkamali. Patawad. Tayo ay mahal ng Panginoon. Tayo ay kanyang tinanggap bilang kanyang mga anak. Kaya alam kong ikaw ay kanyang papatawarin. Sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng Diyos, naway patawarin ka niya. Maraming salamat, Padre. Ngayon ay namatay na ako. Kaya po. Ang kayamanan, ang siyang nagsisilbing lason sa lahat ng tao. Ito ang nagpapabulag at naguudyok na gumawa sila ng kasalanan. Itago ka nawa ng kalikasan sa kailalim-laliman ng dagat, kasama na ng mga korales at mga perlas na walang hanggang katapusang karagatan. Kung sa isang banal at dakilang layunin ay kakailanganin ka ng tao, matututuhan kang kunin ng Diyos sa sinapupunan ng alon. Samantala, diyan ay hindi ka na maghihimagsik ng anumang kasamaan, hindi mo na ililiko ang katwiran, at hindi ka na mag-uudyok ng anumang kasakiman. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Lights, camera, action. At ngayon, mayroon pa siyang dagdag na regalo. O, tingnan naman dito. Lights, camera, action. Brilliantien, telefonicente, resplandeciente, Kapitan. Ganun ba? Kahit na ano para sa magandang. Ganun ba? Ganun ba? Ganun ba? Kahit na ano para sa magandang dalig na kagaya. Ganun ba? Kahit ano na ang... Lights, camera, action. Ganun ba? Kahit na ano para sa magandang dilag na katulad niya.
Tumingin ka. Open. So guys, this is our last day of filming, and here I'm with Kuya. And this is, we have Padre Irene right here. Oy, say hi to the vlog. Oy, last day vlog. Last day vlog. Oy, ilalagay ko to sa bloopers. This is our last day of filming. Lights, camera, action. Hindi na karapat-dapat na mabuhay isang madumi babaeng katulad ko. Talon. She was a fairy. Nagkataon namang marami akong lakas dito na antigo. Hindi, nag-uusap kayo ni ano kanina. Nagkataon namang marami akong lakas dito na antigo. Ang relikaryo naman. Ang relikaryo. After na masiparin pa? Oo. Lights, camera. Lights. 500 piso? Lights, camera, fishing. Kalma. Baby, kalma. Di ba dyan kayo? Okay, 1, 2, 3, go. I'm Hulma. Of course, mamamatay ako. Oh. I'm Padre Irene. Of course, sabi ni James Dalton, si Padre Irene ang pinakaunang baklang pari kaya suitable sa aking role. Oh. I'm Kabesang Andang. Of course, hindi niyo makikita sa film. Oh, si Simon. I'm Simon. Of course, niluruan ko yung director na Colgate. Of course, I'm Simon. Of course, hindi ako nagme-memorize ng lines kaya kami nade-delay. I'm Kureoka. Of course, Kulol ang... True. Aking ganun. Of course, aking lugi, aking hugog. 1, 2, 3, go. Of course, aking logi, aking hugog. Si Matthew, 1, 2, 3, go. I'm Basilio. Of course, di ako nag-memorize ng lines. Si Hari, 1, 2, 3, go. I'm Tandang Selo. Of course, napipi ako. Ipi daw. Oh, isa gani. I'm Isagani. Of course, palagi akong late. Oh, ikaw. Of course, wala. Anong pangalan mo? Yan ka na, para makita. 1, 2, 3, go. I'm Kabesang Tales. Of course, ganito ako maglabas ng itak. Okay. And... Okay. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Diretso lang hanggang makaano dito. Ay. Ako na una, Kalin. Lights, camera, action. Pagkat yun lang. Lights, camera, action. Kahit sa panandalian panahong lamang. Ano to? Lights, camera, action. Ayun sila! Hindi nakarap. Alis ka dyan. Action. Turn ako yan. Iligudin ko kayo. Lights, camera, join. Ngayon ay maaaring ilagay sa... Ngayon ay maaaring
Ay, ngayon ay aring... Nilagyan niya nga para yung nice garage. Ngayon ay maaaring ilagay... Sinungalingan! Kalma. Baby, kalma. Lights, camera, action. Ngayon ay maaaring ilagay... Sinungalingan! Hindi maaaring mamatay sa Maria Clara. Lights, camera, action. Ngayon ay maaaring... Sinungalingan! Hindi maaaring Lights, camera, action. Ngayon ay maaaring... Sinungalingan! Hindi maaaring Lights, camera, action. Ngayon ay maaaring ilagay... Sinungalingan! Hindi maaaring magkatotoo. Lights, camera, action. Ngayon ay maaaring... Sinungalingan! Hindi maaaring magkatotoo yan. Lights, camera, action. Ngayon ay maaaring... Sinungalingan! Hindi maaaring magkatotoo yan. Buhay si Maria Clara! Lights, camera, action. Ano nga ba? Ang Kapitan General ang... Lights, camera, action. Ano nga ba? Ang Kapitan General ang makagagawa ng kahit na anong naisip. Ngunit kaming mga praile. Lights, camera, action. Lights, camera, action. Pikit mo na din, lights, camera, action. Bueno. Ay, saan si Macho? Sen. Tangin ng pag-lip-sync yun. Tapos takbo. Lights, camera, action. Plastic side eye. Criminal offensive side eye. Lights, camera, action. Mama! Bakit ako itinira? 5 minutes later. Mama! Bakit ako itinira sa may sumpa? Sa may sumpa! Sa may sumpa! You are my everything. 별처럼 쏟아지는 운명에 그대라는 사람을 만나고 멈춰버린 내 가슴 속에. Oh my God! Wow! Bakit ka nang gugulo dito, Balere? Gusto ko lang tapusin ka. Magigigil ako sa'yo. Na, mag-misa pa ako. Patayan na to eh. Maggalagalat ka. Hindi ko naman sila titignan ko. Huwag na flashlight. Baba mo flashlight. O, i-flashlight mo. Lights, camera, action. Diyos ko, napakamahal naman ng singsing na iyan. Ulit nga, ihawak mo yung singsing mo. Ganun mo. Sinusuot kasi. Lights, camera. O, nakikita si Gwyneth, Kayla, Francesca at Harry. Yung ano. Ayos kayong tatlo. Lights, camera, action. Murang nga po yung kamay. Cameras! Game. Lights, camera, tango kayo. Lights, camera, action. Siya isang mag-aaral ko. A few moments later. Lights, camera, action. Siya isang God, please, no! 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 Ka sa camera! O, napatong yun. Lights, camera, action. Siya isang mag-aaral.
Lights, camera, action. 2 hours later. Lights, camera, action. Lights, camera, action. Lights, camera, action. Siya ay isang mag-aaral ko at ako'y nasisihan sa kanya. Congratulations! Nice. 1, 2, 3. Wala. Uy, ganun na. Ate, 1, 2, 3. Action. Lights, camera. Lights, camera, action. Lights, camera, action. Action. Ayusin nyo! Ganun na. Nakatingin dito, lights, camera, parang natumba na siya. Ano na yan? Nag-curve na yung tela. Stretch mo lang. 5 minutes later. Action. Siguro ay dahil sa init. Yan ay dahil sa patay amoy rito. Okay, bata!